Okay, so this will be the fourth part na. So discuss naman natin dito yung iba pang natitirang topics natin. So yung pag-create ng helper and paano gamitin yung Lava instance. So saktong-sakto magkasama yung dalawang yan. Okay, so ngayon ang gagawin natin ay mag create tayo ng helper. So di ba meron tayo na discuss nung nakaraan na helper, URL helper, ano. So dito class, pwede rin tayo mag-create ng sarili nating URL helper. Sariling URL helper. Sariling helper. Okay, so dito sa app folder, di ba makikita yung folder na helpers? So pwede tayo mag-create ng sarili ng helper functions. So yung helper nga pala class ay functions, hindi yan class ano. So pag nagawa tayo dyan ng function, automatic, pwede na natin yung tawagin sa lahat ng part ng ating website or sa lahat ng part ng Lavalas. Lahat ng part ng website or web application na ating ginagawa. So para mag-create ng helper, for example, okay, so yan yung mga, pinsan may mga commonly task tayo, ano, pwede natin ilagay dyan. Yung lagi natin tinatawag. For example, create tayo ng helper. Ang pangalan ng helper natin ay common. Enter lang natin. So, automatic class yan. Pag helper, nag-a-append yan ng helper sa dulo. Kahit ilagay mo lang common, automatic may helper yan. So, kailangan yan, ano. Okay, pero pag tatawagin mo siya, common lang, hindi nyo nisasama yung helper. Okay, so paano ba yan gagawin or paano ba yan tatawagin? For example, dito. Okay, so, meron tayo dito na, yan, na-create. Common helper. So, function common helper. So, halimbawa ay, ang function natin dito ay, yan, common helper ng ngalan din. For example lang naman eh. Kaya naman, mag-create tayo ng bagong function. So, halimbawa ay site name. Function site name. So, echo lang natin, halimbawa ay site, halimbawa ay Mindoro State University. Sabi ko sa inyo, lahat ng part ng website accessible na yun kahit mismo sa view files. Ano, so halimbawa dun sa view natin, dun sa ating show, ilagay or tawagin natin siya. So halimbawa dito sa ilababaw ng table, tawagin natin yung function na yon. So by the way, para gumana yung function nga pala, kailangan natin siyang i-load. Okay, so pwede natin ilagay yan dun sa ating auto load. Okay, or pwede rin naman, so dito natin lalagay, for example, ang pangalan niya nun? Ulit, site name. Pwede dyan sa auto load o kaya naman class site name. Ang pangalan ng function pero ang pangalan pala niya is common. So pwede class sa auto load, ilalagay lang natin dyan is common. Okay, save lang natin. Punta tayo class ngayon sa ano. Or mag-create tayo ng controller para malinis. Bagong controller tayo. Para sa mga susunod na example. May controller, halimbawa ay test. Testing na muna tayo. Config, controllers, may test na tayo dito. So, ayan. Gawa lang tayo ng function dito ulit. Function na para mabilis. Function. Test na lang din. Maisip na name. So, halimbawa, echo lang natin dito yung ating, kasi naka-autoload na yung ating common helper na may laman na, anong laman lang niya, site name. So, yung site name daw, pwede natin tawagin kahit saan. So, dito class, try natin tawagin siya, site name. Ayun, nalabas na. Kapag ginawa natin yan class ng, bawa ng route. So, doon tayo sa route. Dagdag tayo. Router. Get. Bawa, ang pangalan nun ay, anong route natin? Wala pa pala. Test. Ay, test na lang din. Test. Then, dito ay, ang controller natin ay test. Ang method natin ay test pa rin. Puro test na yan. Save. Reload lang natin yung test. So, Mindoro State University. Yun, access natin. So, di ba pag tinawag daw natin yung test, meron tayo makukuha site name. So, dito class, pwede pa kayo magdagdag na madami. Function footer. Okay, ilalagay lang natin dyan yung echo. Copyright 2025. Ayan. So, lagay natin class dun kay ano natin, kay view. Tawagin din natin kay view na lang. Kay show. Sa babang baba, maglagay lang tayo dito ng okay, PHP. Anong pangalan niya ulit? Footer. Footer. Ayun, na-access na rin natin.
reload lang natin dito. Dapat nga pala si test. Sorry. Si test na natin. Tinesting nga pala kanina. Ayan, test. Halimbawa pala, site name. Hindi pala natin na-test kanina kay view. Kung lumitaw siya. So, dito class, gamitin natin kay user, then show. Ayun. Wala. Ayun, pero nandun yung copyright pala. Ayan. So, yun nandun yung copyright. So, nilagyan natin. Hindi yata nag-save yung muna natin ginawa. Ayun. Footer. So, lagyan lang natin ng break para bumaba yung footer. Then sa taas, nilagay ba tayo? Hindi pala natin nalagyan ng table. So, iba pala natin nalagay. Sa page natin yung nalagay. So, dito class, sa show, lagyan natin sa taas, PHP, site, name. Access na natin siya. So, malabas na yun dito. Mindoro State University, copyright. So, na-access na rin siya directly sa loob ng ating class. So, yun yung class yung tinatawag natin na helper. So, pwede kayo maglagay dyan ng mga helper. Halimbawa, yung helper para sa adding, o halimbawa sa students. So, halimbawa, student helper, lahat ng mga functions na laging ginagamit, tinatawag. So, pwede natin siyang ilagay doon. So, ganun lang class, mag-create ng sariling helper. Okay? So, ngayon naman, di ba may nabanggit din ako ng super object, yung Lava instance. May mga pagkakataon class, ay yung this kasi, kagaya nitong, nasa na yung ating user controller ito. This user model, mga ganyan. This IO, ayan, method, ayan. So, yung pagtatawag tayo ng class, this, tapos class name. So, yun ay hindi gumagana class. Kagaya dito sa atin sa view file, sa mga hindi non-class na file, kagaya din class ng helper. Eh, halimbawa, ang gusto ko ay yung aking isang helper, halimbawa, may function ako dito sa helper, I get name by ID. Ayan, halimbawa, so, ginagamit ko lagi yung function na yan. So, ayan class ay galing dapat kay model. For example, so get name by ID. So, pwede class, gumamit tayo dito nung tinatawag natin na Lava instance. For example, maglagay lang tayo ng variable na Lava. Then, i-reference natin. Okay, this, Lava instance. Ayan. So, ngayon class, ang mangyayari, yung this, ay yung Lava na to, parang yan yung this. Parang ba, this call, tawag tayo ng view. Makita lang natin, ano ba yung mga view file natin dito? Show. Kaso magpapatong pala. So, tawagan na lang natin class ay model. So, punta na lang tayo sa model natin. Saan yung ating model? Nawawala na naman. Ayun. So, halimbawa, I get students. Ayun, palitan natin to. Magawa tayo ng bago. Sige, para bago na. Author book. Halimbawa, yan ang tatawagin ko, ano. Kapag in-access ko yung, halimbawa, author book na method, na function, author book. Halimbawa, pag tinawag ko yan, ang ma-access ko class ay nandito, ito, yung author book na yan. So, paano siya gagawin? So, dahil nga hindi tayo pwede class dito na mag-this, yan, bawal yan. So, para magamit natin yung this na yan, so, ang gagawin natin ay ito, Lava instance. Okay, so, pasa lang natin sa variable. Then, gawin natin, kuhanin natin si this pala, sorry. Lava, sa variable. Or i-var dump lang natin. Okay. So, mangyari dyan ay Lava, then student user model, then pangalan ng ating function, author book. So, save na lang din natin to. So, tingnan natin kung ma-access natin siya. So, again, ito yung pinalit natin. Kaya ang tawag sa kanya super object. Ano? So, access lang natin. Let's see. Ay, baliktad pa.
author book. Then, gawa lang tayo class ng routes. So, yung test natin, huwag na tayong gumawa, lagyan lang natin dito. Author book. Then, dito sa ating user mode, sorry, sa ano nga lang pala. Sorry. Tama na lang pala natin to. Then, yung author book natin, kasi yan lang naman yung tatawagin natin. So, ngayon, tawagin natin siya kay controller. Okay, test. Tawagin natin yung method na author book. Okay. Author book. So, dapat class, malalabas dito ay tinawag natin yung author book na method ni model. So, anong gagawin niya? Itadump lang daw niya. Naka-join yung tables ng use ng table ng author at saka book. So, test lang. Ayun. Ito yung class na access natin gamit yung ating tinatawag na Lava instance. So, pwede rin yan class sa view files. Okay, kung gusto ko mong tumawag doon ng mga libraries, helpers, so pwede nyo itong gamitin. So, ang mangyayari lang dyan, madaling salita, yung lava or yung this, papalitan nyo lang ng variable na nag-hold nung ine-reference nyo na super object. So, yung tinatawag natin na lava instance. So, again, paano makagamit itong this sa class na file? So, lava instance lang ang inyong kailangang gamitin. Okay, so, ayun. So, meron na tayo class na tapos na tayo sa part natin. Sa part 4 ng video tutorial natin. So, part 5, abangan nyo na class yung mga libraries. So, isa-isahin natin yung mga libraries na yan. So, marami pa tayong libraries pero unahin na natin yung i-discuss itong mga libraries na nandito kasi magagamit nyo yan sa inyong final, midterm and final project.